Mga kapatid sa pananampalataya, ngayon po ang unang Biyernes ng Ramadan 2026. Pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At marami po ang mga pakinabang na dakila na ating makakamit sa pagpapakagutom, pagpapakauhaw, pagtitiis maghapon, isang buwan. Bumanggit lang tayo ng kahit dalawa lang. Dahil hindi kaya ng oras. Dalawa lang sa mga pinakadakila na ating matatamu sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Number 1. Ang tinatawag po na takwa. Pagiging al-muttaqun. Numero 1 na pinakamensahe ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ang maitanim sa ating kamalayan, matutunan natin at maisabuhay natin ang takwa. Sinabi mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim, Ba'da A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Malapit-lapit na pakahulugan. O kayo na mga nananampalataya. Naka-address ito sa mga Muslim na nananampalataya sa kaisahan ng Allah. O kayo na mga nananampalataya, ang pag-aayuno ay ipinag-uutos sa inyo na tulad ng pag-uutos sa mga mas nauna sa inyo upang kayo ay maging mga al-muttaqun. Anong ibig sabihin ng al-muttaqun? Ayon sa paliwanag ng mga scholars, dalawa ang ibig sabihin ng al-muttaqun. Number 1, nakahulugan. Pagiging mahintatakutin sa Panginoong Allah. Pangalawang kahulugan, pagiging mapagmahal sa Panginoong Allah. Ano naman ang ibig sabihin ng pagiging mahintatakutin sa Allah? Ibig sabihin ng pagiging mahintatakutin sa Allah, ano man ang ipinagbabawal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na gaano mo man kagustong-gusto na gawin, ay hindi mo gagawin, ipagbabawal mo sa sarili mo. Hihintuan mo, tatalikdan mo. Yan ang ibig sabihin ng pagiging mahintatakutin sa Allah. At ano naman ang ibig sabihin ng pagiging mapagmahal sa Allah? Ano man ang ipinag-utos ng Allah, kahit na ayaw mong gawin, ipilit mo sa sarili mo, gawin mo, sundin mo. Yan ang ibig sabihin ng pagmamahal sa Allah. Ito ang dalawang kahulugan ng pagiging al-muttaqun. Pagiging mahintatakutin sa Allah, pagiging mapagmahal sa Allah, at dahilan sa iyan ang pangunahin na layunin ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Taon-taon dumarating sa atin ito para bigyan tayo ng pagkakataon na i-train ang ating mga sarili sa pagiging al-muttaqun. Dahilan sa iyan ang pinakapangunahin na mensahe ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang tanong, kapatid, ang tanong natin sa ating mga sarili, totoo ba na tayo nagsusumikap para isabuhay natin ang takwa? Totoo ba na pagsisikapan natin pangalawang araw ito ng Ramadan, sa mga nagsimula ng Huwebes, sa mga nagsimula ng Miyerkules, pangatlong araw ito. Ngayon, either nakadalawang araw ka o pangatlong araw ka, ang tanong, pinagsusumikapan ba natin ng tutuhanan na ngayon, Ramadan, buwan ng pag-aayuno, ay ating kokontrolin ang ating mga sarili sa mga ipinagbabawal ng Allah? Pinagsusumikapan ba ng bawat isa sa atin na kung sino man sa atin na ang kanyang hanapbuhay ay hanapbuhay na haram,
ay pipigilan niya ngayon ang kanang bulsa. Sasarhan niya ngayon ang kanang bulsa sa hanap buhay na haram. Yan ang tanong, hamon natin sa ating mga sarili. Totoo ba na pinagsusumikapan natin ngayon, sino man sa atin ang may mga ginagawa na pakikipagrelasyon na haram ngayon na Ramadan, ngayon na pagsusumikapan natin na sundin ang utos ng Allah at ipagbawal sa ating mga sarili ang mga ipinagbabawal ng Allah? Ang tanong, pinagsusumikapan mo na ba na putulin ang relasyon na haram? Kung mayroong kang karelasyon na haram, either magpakasal na kayo, or kung hindi ninyo kayang magpakasal, putulin ang relasyon at magtawbah. Bilang pagsusumikap na matutunan natin sa buhay, pagiging mahintatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, pangalawang araw na or pangatlong araw na ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, pinagsumikapan na ba natin na pigilin na ang ating mga dila sa pagmamarites? Marami pa rin bang mga nagmamarites? Ramadan, pigilan mo na ang sarili mo sa pagmamarites? Pinagsumikapan mo na ba? 2 araw na o 3 araw kang nag-ayuno, pinagsumikapan mo na ba na sarhan ang iyong mga tainga sa pakikinig sa mga haram na musika at kantahan? Ito po ang mga tanong na itatanong natin sa ating mga sarili. Kung talagang totoo na gusto mong matutunan ang mensahe ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ganoon din po. Natutunan na ba natin ngayon na takpan ang ating mga mata sa panunood sa mga haram na video? O baka hanggang ngayon wala ka pa rin pagbabago? Ha? Nakadalawang araw ka na ng Ramadan o nakatatlong araw ka na ng Ramadan, wala ka pa rin pagbabawal sa sarili mo. Kapatid, sa pananampalataya, sinabi ng hadith na kapag dumating ang buwan ng Ramadan, ang mga demonyo ay mga nakakadena, nakatali. Pero ang tanong, bakit marami pa rin ang gumagawa ng kademonyohan, pag gumagawa ng mga gawain na ipinagbabawal sa araw na araw ng Ramadan? Allahu Akbar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus samai wa ghullikat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Kapag nagsimula ang buwan ng Ramadan, ang mga tarangkahan ng langit ay nakabukas at ang mga tarangkahan ng impyerno ay nakasara at ang mga demonyo ay nakakadena. Pinaka-authentic po na hadith, ang source natin, Sahih Al-Bukhari at saka Sahih Muslim. Balikan natin ang tanong, kung nakakadena ang mga demonyo, bakit may mga Muslim na kahit araw na araw ng araw ng Ramadan ay nakakagawa pa rin ng haram? Nagpapakagutom, nagpapakauhaw, pero wala namang takwa. Allahu Akbar. Kapatid, sa pananampalataya, kahit na nagpapakagutom ka, nagpapakauhaw ka, fasting sa buwan ng Ramadan, kung hindi mo pa rin mapigilan ang sarili mo sa panunood sa haram, hindi mo pa rin mapigilan ang tainga mo sa pakikinig sa haram, hindi mo pa rin mapigilan ang bibig mo sa pagbigkas ng pagmamarites, hindi mo pa rin mapigilan ang bulsa mo sa hanap buhay na haram, hindi mo pa rin mapigilan ang kamay mo sa mga gawain na haram, hindi kailangan ng Allah ang pagpapakagutom mo. Hindi kailangan ng Allah fasting mo. Ang purpose ng fasting, para i-reforma ka, baguhin ka. Mula sa pamumuhay na walang takot sa Panginoon, baguhin ka, magkaroon ka ng takot sa Panginoon. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sino man ang hindi iniiwanan ang masasamang salita at gawa habang nagayuno ay hindi kailangan ng Allah na kanyang iwanan ang pagkain at inumin. Ang tanong, bakit ba paulit-ulit, taon-taon dumarating sa atin ang Ramadan para ituro sa atin ang takwa? Ano ba ang pakinabang na makakamit natin kung mayroon tayong takwa? Ano bang mapapakinabangan natin kung isabuhay natin ang pagiging mahintatakutin sa Allah? Mayroon ba? Marami. Napakarami. Hindi kaya ng oras. Bumigkas tayo ng isa lang. Isa lang na dakila na pakinabang kapag ang pamumuhay mo takwa, mahintatakutin sa Allah. Mga kapatid sa pananampalataya, lahat po tayo, walang exception, lahat tayo may kanya-kanyang pasanin sa buhay. Lahat tayo may problema. Hindi ka mawawalan ng problema. Problema mo sa asawa mo, problema mo sa anak mo, problema mo sa tindahan mo, problema mo sa opisina mo, problema sa trabaho, problema sa kapitbahay, problema ng pera, problema ng pinansyal, kung ano-ano ang problema. Hindi tayo mawawalan ng problema. Ngunit sa pamamagitan ng takwa na hindi ka kakapit sa haram, gaano man kahirap ang hinaharap mong mga pasanin sa buhay, gaano man katindi ang mga tinik sa dibdib na kinakaharap mo, hindi ka kakapit sa haram dahil sa takot mo sa Panginoong Allah, gagawin ng Allah na magaan dalhin ang mga problema mo, kapatid. Ganyan ang unang benepisyo ng pagiging mahintatakutin sa Allah. Gaano man katindi ang mga problema na kinakaharap mo araw-araw, financial problem, ano man mga problema na kaharap mo, basta huwag kang kakapit sa haram. Manatili ka, nahahanapin mo halal na solusyon. Gagawin ng Allah, magaan dalhin ang pasanin mo. Basa! وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. At sino man ang mahintatakutin sa Allah ay gagawin niya na magaan para sa kanya ang kanyang gawain. Sinabi ng Allah. So ito mga kapatid sa pananampalataya kung bakit paulit-ulit na dumarating sa atin ang mensahe ng Ramadan para itanim sa ating mga puso ang pagiging mahintatakutin sa Allah, dahil pagkatapos ng Ramadan ang tatawirin natin isang buong taon na punong-puno ng mga tinik sa dibdib, punong-puno ng mga pasanin sa buhay. Hindi ka mawawalan ng mga disappointment, frustration, frustrated ka sa anak mo, disappointed ka sa misis mo, disappointed ka sa trabaho mo, ang dami-dami mong sakit sa ulo, ang dami-dami mga tinik sa dibdib na tatawirin isang buong taon. Ngunit kung mayroong kang daladalang natutunan sa buwan ng Ramadan na pagiging al-muttaqun, anuman ang problema mo sa buhay, sosolusyonan ng Allah. At ang kanyang solusyon magmumula mismo kung saan hindi mo inaakala. Basa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. At sino man ang mahintatakutin sa Allah ay gagawan niya ito ng paraan para makaalpas sa kanyang pasanin at pagkakalooban niya ito mula sa kung saan ay hindi nito inaasahan. Ganyan po katindi ang takwa. Kung bakit kailangan matutunan natin isang buong buwan na magsiseminar tayo sa pagiging mahintatakutin sa Allah. Pwede ka namang kumain patago. Pili ka ng tinapay, magtago ka sa kwarto mo, kainin mo. Mayroon ba nakakita? Pwede. Pero bakit ayaw mong gawin? Alam mo na pinanunood ka ng Panginoong Allah. Nadidevelop sa iyong takwa. Nagkakaroon ka ng takwa consciousness. Na kailangan mong baon-baon para tawirin mo isang buong taon. Allahu Akbar. Number 2. Na mahalagang aral na ating makakamit ngayong buwan ng Ramadan
ay ang pagkakataon, mga kapatid. Lahat tayo, walang sino man sa atin na exempted. Lahat tayo nagkakasala. Either malalaking kasalanan or maliliit na kasalanan, hayagan na kasalanan or lihim na kasalanan. Lahat tayo nagkakasala. At ito na naman, dumating ang buwan ng Ramadan, pagkakataon para maghugas ng kasalanan, para magtauba. Isang buong buwan na bibigyan ka ng Allah ng pagkakataon na mahugasan ang mga kasalanan mo. At kapag ikaw ay nagtatauba, Ramadan o hindi Ramadan, susi sa tagumpay ang tauba. Gusto mo na tagumpay? Matutunan mo, lagi ka nagtatauba. Hindi lang Ramadan, kahit anong araw. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. At manumbaling kayong lahat sa Allah sa pamamagitan ng pagtatauba, o mga mananampalataya, upang kayo ay magtagumpay. Ngayon, ito ang tandaan ninyo. Dalawang elemento na huwag mawala sa inyong pagpapakagutom, pagpapakauhaw, pagtitiis maghapon sa fasting. Dalawa. Tandaan itong dalawa. Ano itong dalawa? Kaya ka nagpapasting dahil naniniwala ka, nananalig ka, nananampalataya ka, at kasabay, kaya ka nagpapakagutom, nagtitiis. Inaasam mo ang gantimpala ng Allah. Kapag ikaw ay nag-aayuno, na ang dahilan bakit ka nag-ayuno ay dahil naniniwala ka sa Allah at inaasam-asam ka ng gantimpala, buburahin ng Allah ang mga kasalanan mo. Basa, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan sa ninang iman, kaya ka nagpapakagutom dahil naniniwala ka. Sino man ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan sa ninang iman at paghahangad ng gantimpala, nagpapakagutom ka dahil inaasam-asam mo yung reward, ay patatawarin ang kanyang mga nagdaang kasalanan. Allahu Akbar. At kapag itinayo mo ang sambayang, nagsasambayang ka, na ang dahilan kung bakit ka nagsasambayang, itong dalawa uli na elemento, naniniwala ka at inaasam mo ang gantimpala, na naman buburahin ng Allah ang mga kasalanan mo. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang tumitindig sa salah, tumitindig sa prayer, tinutukoy 5 times daily prayer, hindi tarawih lang, ha? 5 times daily prayer. Sino man ang tumitindig sa sala kapag Ramadan, sanhi ng iman at paghangad ng gantimpala, ang kanyang mga nagdaang kasalanan ay patatawarin. Ngayon, ito mga kapatid, ang red line. Kumbaga sa trapiko, red light. Kumbaga, warning. Kumbaga, alarma. Makinig kayo mabuti. Ito yung red line. Nag-ayuno ka, pero wala ka namang sambayang. Sambayang mo Biyernes lang. Sambayang mo Tarawih lang. Wala kang Salatul Fajr. Wala kang Salatul Duhur. Walang Salatul Asar, Salatul Maghrib, Salatul Isha. Nagpapakagutom ka. Tanggap ba ang ayuno mo? At mayroon naman nagsasala. Buwan ng Ramadan, nagpa 5 times, nagtatarawih pa, nagtatahajjud pa. Pero pagkatapos ng Ramadan, balik sa walang sambayan. Ano? Tanggap ba ang fasting mo? Basahin natin ang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakinggan yung mabuti ang red line na ito. Mahalagang mahalaga ito. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Ang kaibahan sa pagitan natin na mga Muslim at sila na mga kufar ay ang sambayang sala. Kaya't sino man ang iwanan ito, siya ay faqad kafar. Siya ay nagkafir.
Masakit sa tainga, mga bro, mga sis. Masakit sa tainga. Pero kailangan marinig ninyo. Kung gusto ninyo na ang inyong Ramadan fasting matanggap ng Allah, magsambayan ka na. Bakit? Akala mo ba? Sigurado ka pa? Na may Ramadan ka pa? 2027? Paano kung ito na ang last na Ramadan sa buhay mo? 2026. Wala ka na palang Ramadan 2027. Ilan ang mga kaibigan natin, mga kakilala natin, mga kapamilya natin, mga kamag-anak natin, kasama natin sa Ramadan 2025. Ngayon 2026, hindi natin kasama dahil namayapa na. Ano sa tingin mo? Kung ikaw ay hindi makakarating ng Ramadan 2027, kaya galingan mo na. Magsambayan ka na. Ilang Ramadan na ang dumaan sa buhay mo? 20 Ramadan, 30, 40, 70, 60? Na puro palpak dahil wala kang sambayan? Bro, nagsasambayan naman ako, bro. Ramadan. Pero pagkatapos ng Ramadan, walang sambayan. Ganoon din. Wala rin saysay. Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Sa pagitan ng tao at ng syirk at ng kufr ay ang pag-iiwan ng salah. So mga kapatid sa pananampalataya, galingan mo na itong Ramadan na ito. Magreforma ka na. Magsambayan ka na. Hindi mo alam, baka ito na ang last na Ramadan sa buhay mo. Ano pang hinihintay mo? Allahu Akbar. At pagdating ng last 10 days, paghandaan natin. Sino man ang magtahajjud sa last 10 days, na ang dahilan kung bakit ka nagtatahajjud ay dalawa muli. Dahil sa iyong pananampalataya at ang iyong pag-aasam ng gantimpala na naman, buburahin na naman ng Allah ang mga kasalanan mo. Puro pambubura. Isang buong buwan, bibigyan ka ng pagkakataon na burahin ang mga kasalanan mo. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. At sino man ang tumitindig sa sala sa Laylatul Qadr, sanhi ng iman at pag-angad ng gantimpala, ay patatawarin ang kanyang mga nagdaang kasalanan. Authentic po na hadith, mga kapatid. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ang ating mga sources. Ibig sabihin, totoo itong ating tinatalakay. Kung gusto mo na anumang mga kasalanan na nagawa mo, kapatid, pagsumikapan na natin. Pagsumikapan na natin. Na anuman ang ipinag-uutos ng Allah, gawin mo. At anuman ang ipinagbabawal ng Allah, kahit na gustong-gusto mo, hintuan mo na. Kapag sinusunod mo ang mga gawain na ipinag-uutos ng Allah at iniwasan mo ang kanyang mga ipinagbabawal, kapatid sa pananampalataya, na naman, burado na naman ang mga kasalanan mo. Basa, sino man ang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sinusunod ang lahat ng ipinag-utos nito at maingat sa kanyang sarili tungkol sa mga ipinagbabawal na bagay, tunay na kanyang nalinisan ang anumang kasalanan na kanyang nagawa bago pa man ito. So mga kapatid sa pananampalataya, ihanda natin ang ating mga sarili ng husto. Kung hindi mo na ihanda 2 araw dumaan, 3 araw dumaan, ngayon, pwede ka pang humabol, makakabawi ka pa. Kailangan yung pagpapakaguto mo, nandoon. Yung kaya mo ito ginagawa dahil naniniwala ka. Nandoon yung kaya mo ito ginagawa dahil sa gantimpala na inaasam mo. Nandoon kaya mo ito ginagawa dahil gusto mo makamit ang ikalulugod ng Panginoong Allah. Basa, sino man ang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan kasama ng pananampalataya at pag-aasam sa ikalulugod ng Allah at ng gantimpala ang kanyang mga nagdaang kasalanan, ay patatawarin. Napakarami ng pagkakataon, mga kapatid sa pananampalataya, para borahin ang anumang kasalanan na nagawa natin sa loob ng 1 taon na lumipas. Ito, pagsumikapan natin na pag-alis ng Ramadan ay para kang bagong silang na malinis ang iyong talaan. Burado na ang iyong mga kasalanan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, kapag po ang imam ay nagkukhutbah at kinakamirahan mo ang imam at kinakamirahan mo ang jamaah at kinakamirahan mo ang sarili mo, wala ka ng sambayan, wala ka ng pwede khutbah. Kung gusto mong kamirahan ng khutbah para may pang-share mo, magdala ka rin ng camera stand. Itayo mo yung camera stand, itayo mo yung cellphone, camera. Pag tayo ng imam, pindutin mo, i-on mo, huwag mo nang hawakan hanggat hindi natapos ang khutbah. Waman massal hasa faqad laga. Sino man ang humawak-hawak sa bato, pinawalang saysay ang kanyang sala. Maliwanag? Okay, balikan natin ang khutbah. Pagsusumikapan natin ang husto, itong buwan ng Ramadan, na mariporma natin ang ating mga sarili, sapagkat ito talaga ang pinakabuod ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. I-reforma ang ating mga sarili. Kapatid sa pananampalataya, ilan na ba ang Ramadan dumaan sa buhay mo? Hanggang ngayon wala ka pa rin reforma. Ilan na dumaan ang Ramadan sa buhay mo? 20, 30, 50, 60, wala ka pa rin pagbabago, hindi ka pa rin nagbabago, wala pa rin reforma sa sarili mo. Anong hinihintay mo? Malakal maut ang hinihintay mo. Subhanallah. Binigyan tayo ng Allah ng pagkakataon isang buong buwan para magtaubah, magrepent. Gaano man karami-rami ng kasalanan nagawa mo sa buhay mo, kahit na hanggang langit pa, basta tutuhanan na ikaw ay magbabagong buhay, magre-reforma, hihintuan mo na ang ginagawa mo na mga gawaing kasalanan, patatawarin ka ng Allah. Sinabi niya mismo, Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sabihin mo, o aking mga alipin na nagkasala laban sa kanilang mga sarili, huwag mawala ng pag-asa sa habag ng Allah, sapagkat pinatatawad ng Allah ang lahat ng kasalanan. Tunay, siya ay lagi nang nagpapatawad, pinakamahabagin. Ano ang tafsir ng mga ulama sa pinatatawad ng Allah ang lahat ng kasalanan? Ramadan, ha? Ramadan ngayon, panahon ng paghingi ng tawad. Ibig sabihin ng pinatatawad ng Allah ang lahat ng kasalanan. Hinintuan mo na, tinalikdan mo na ang gawain mo na makasalanan. Nagbagong buhay ka na, nagreforma ka na. Anumang kasalanan na nagawa mo sa buong buhay mo, patatawarin ka ng Allah. Ngayon, kung ayaw mo pa rin magbago, 30 Ramadan na dumaan sa buhay mo, 40, 50, 60 Ramadan dumaan sa buhay mo, ayaw mo pa rin magbago, sa tingin mo, babaguhin ka ng Allah? Hindi ka na babaguhin. Hanggat hindi mo binabago ang sarili mo, hindi ka babaguhin ng Allah. Inna Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Katotohanan, hindi babaguhin ng Allah ang kalagayan ng isang sambayanan hanggat hindi nila binabago ang nasa kanilang mga sarili. Kaya minsan pang dumating ang Ramadan, magbago na tayo, magreforma na tayo,
katotohanan na matutunan natin at isabuhay na natin ang takwa. At pagsumikapan natin na araw-araw, Ramadan o hindi Ramadan, masumamo na humingi tayo ng tawad sa Panginoong Allah.